Ang ating pong main verse, Bible verse para sa araw na ito ay ang Matthew 7, verses 21 to 23. Babasahin po sa atin ni Eddie. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Amen. Thank you, Lord. Kayong magpapala ng iyong salita. Sabi nga po, pag-aaralan natin itong Matthew 7, 21 to 23. Umpisahan po natin sa verse 21. Sabi nga po doon, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Ito nga po, tama naman po yung sinabi niya, Lord, Lord. Pero bakit sinabi dito ng Panginoon? Ang Panginoong Hesus po ang nagsasalita dito. Bakit niya kaya sinabi na not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven? Sabi nga po sa Romans 10 verses 9 to 10, that if you confess with your mouth the Lord Jesus, ayun nga po, if you confess with your mouth, tama naman, kinonfess naman niya si Lord Jesus. And then pagpapatuloy, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Ano po ba daw ang ibig sabihin ng Lord? Mababasa po natin yan ulit sa Matthew 7:21, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Yun nga po, ang Lord, salitang Lord na ginamit po dito ay nanggaling po sa Greek word, root word niya ay kyrios. Ibig sabihin daw po ay master, ruler, slave owner, one who has control, one who has the title of honor and respect, reverence. Yan daw po ang ibig sabihin ng Lord. Kung makikita po natin, ito nga po, i-apply po natin sa ating mga buhay Kristiyano. Ang Lord po, si Lord na po, pag sinabi po nating Lord, dapat daw po, ang may control na ng ating mga buhay ay ang Panginoong Hesus, hindi na daw po tayo. Ang kalooban na po ng Panginoong Hesus, ang importante sa buhay natin, hindi na daw po ang kalooban natin, ang sariling kalooban natin. Kaya mag-example nga po, yung kanina sinabi ni Pastor J at Pastor Len tungkol sa kanilang prayer request, kung kalooban na nga po ng Panginoon na sila lilipat nga po sa California. Kaya yun po, nagpapasakop po sila sa Lordship ng Panginoong Hesus. Hindi po ang kanilang mga sariling kalooban ang pinagdadasal nila, kundi kung ano po ang kalooban ng Diyos. Yun po ang isa sa mga ibig sabihin ng pagiging Lord ng Panginoong Hesus. Kung tinawag natin siyang Lord, dapat ganun daw po ang kalooban niya, ang gusto nating maganap sa ating buhay. At makikita natin tingnan pa natin ang ibang verses na ginamit ang same word na kyrios. Ito po, ginamit din po ito sa Luke 6 verse 46. Sabi naman po doon, why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you? Yun po. Same word din po ang ginamit, kyrios. Ibig sabihin po, si Lord ang may control ng ating buhay. Ang kalooban po ng Diyos ang dapat masunod sa ating buhay. Si Lord po ang ating master. Kung anong sabihin niya, yun po ang susundin natin, yun ang gaganapin natin. Hindi po ang ating sariling kagustuhan, kundi ang kagustuhan po ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng Lord. Kaya naman po tinatanong ng Panginoong Hesus dito, bakit daw tinatawag siyang Lord, Lord? Pero hindi naman daw ginaganap yung kanyang sinasabi, hindi naman natin sinusunod ang kanyang sinasabi. Kaya, same word po, Lord, Lord, Master, the one who is in control, the ruler, yun po, same word ang ginamit, kyrios. Same word din po ang ginamit dito sa Matthew 6:24. Sabi naman doon, no one can serve two masters. Yon, yung masters doon, master came from the same root word, kyrios, Lord. Pagpapatuloy, Matthew 6:24, no one can serve two masters, two kyrios. Either you will hate the one and love the other, or
or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Ayun nga po. Kaya, importante po na pag sinabi nating Lord, isa lang po sa puso natin ang tinatangi natin. Walang iba. Hindi pera, hindi kayamanan, hindi tao, o hindi organisasyon or whatever, kundi isa lang po ang Diyos lang ang tinatangi natin sa ating buhay. Uulitin po natin, ang ibig sabihin po ng Lord Kyrios ay Master, Ruler, Slave Owner. Ang Diyos na po ang may-ari ng buhay natin, hindi na po tayo. Hindi po katulad ng sinasabi ng iba na, buhay ko to. Hindi na po ganon. Ang buhay natin ay buhay na ng Diyos, hindi na po sarili natin. Kaya hindi na po pwedeng sabihin, my life, my rule. Kundi po, my life is no longer I who live, but Christ who lives in me. The life I now live, I live in the faith on the Son of God who gave Himself up for me. Sabi nga po ni Pablo sa Galatians. Sabi rin po, balikan po natin sa Matthew 7:21. Sabi nga po doon yung karugtong that many will call to me, Lord, Lord, in that day, but he who does the will of my Father in heaven. Yun lang daw po ang makakarating sa langit. Hindi daw po lahat ng tumatawag ng Panginoon ay makakarating sa langit, kundi yun lamang na gumagawa ng kalooban ng Panginoon Diyos. Yun lamang sumusunod sa Panginoong Diyos. Yun lamang ang nagpapasakop sa Panginoong Diyos, lumalakad ayon sa kagustuhan, kalooban ng Diyos, hindi raw yung sarili niyang kalooban. Sabi nga dito sa Romans 12:1-2, paano ba natin malalaman kung anong kalooban ng Diyos? Pinamamanhik ni Apostle Paul dito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Bali, iyon po, malalaman daw po natin ang kalooban ng Diyos kung tayo'y yung kumbaga dito, present your bodies as a living sacrifice. Ang buhay nga po tayo kasi nung mga Old Testament times, ang mga hayop po, pag inaalay po sa Panginoong Diyos bilang sakripisyo, ang ginagawa po nila, pinapatay po, di po ba? Pero tayo po mga buhay, kaya dapat po, ganun din po ang konsepto natin. Although buhay tayo, patay na tayo sa ating mga sariling kagustuhan. Patay na tayo sa ating mga sariling desisyon. Kundi ang buhay natin ay ayon na sa kagustuhan, kalooban ng Panginoon. At kung ganun daw po tayo, at hindi rin tayo sa verse 2, hindi rin daw po tayo nagko-conform sa kalakaran ng mundong ito, hindi na tayo worldly, hindi na tayo umaayon kung anong kalakaran sa mundo, kung anong uso, kung ano ba yung trending. Hindi tayo umuuso sa mga ganun. Kundi ayon sa salita ng Diyos, tayo ay binabago sa Word of God. Ayun, kung ganun daw po ang ating mga buhay, malalaman natin kung ano ang perfect will of God. Nabubuhay na tayo ayon sa salita ng Diyos, ayun ang perfect will of God. Babalikan po natin Matthew 7:22-23. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Ayun nga, sa verse 22, in that day, ano bang ibig sabihin nun? Ayun po ang araw na tayo ay haharap sa Panginoong Diyos sa Judgment Day. Ayon po ito, makikita natin sa Isaiah 13, Joel 1, Amos 5, Zephaniah 1, Zechariah 14, Malakay 3. Nandun po yung araw na yon na tayo'y araw ng paghuhukom ng Panginoon. Tayo'y hahatulan ayon sa righteousness of God. At yun nga po, hindi po sa ating righteousness, kundi po sa righteousness ng Panginoong Hesus
Kaya salamat naman po sa Panginoon. It's by grace that we are saved, not by works, lest any man should boast. Pero po, ang balanse nga po nito, balikan po natin, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? Ito po, hindi po to ayon sa mga gawa ng mga milagro, himala, o signs, wonders, and miracles. Hindi po ayon doon. Kaya tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi sabi sa verse 23, and then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Hindi porke doing in His name, but with mixed motive. Kasi minsan po, di ba po, maalala po natin sa Acts, meron pong sa lamangkero doon, gustong gayahin yung mga himala na nangyayari dahil sa mga apostle doon. In the name of Jesus, ginamit niya rin. Pero ang motibo niya po, para siya kumita ng pera. Kaya naman po, sinasabi po dito ng Panginoon, hindi komo. Kasi minsan po, maski po yung mga himala, nagagawa din po ng mga pariseyo ng mga time na yon. Pero po, bakit po may warning po ang Diyos, hindi ko mo nagagawa mo yung signs, wonders, and miracles, ay qualified ka na pumasok sa kingdom of heaven. Kasi sasabihin niya sa'yo, I never knew you, depart from me, you who practice lawlessness. Ano ba ibig sabihin yung I never knew you? Pwede pala na kahit pala gumagawa ang tao ng signs, wonders, and miracle, hindi pala siya kilala ng Panginoong Jesus pagdating ng paghuhukom. Bakit? Kasi ito nga sa 1 Corinthians 3:11-13, for no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Now, if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, ayun, each one's work will become clear, for the day will declare it, because it will be revealed by fire. Ayun, and the fire will test each one's work of what sort it is. Kaya lang, mga ginagawa po ng tao, ng mga nagkiklaim na Kristiyano, at ang mga tunay na Kristiyano rin, lahat daw po ng ginagawa natin ay matitest ng apoy. Kung ito nga ay bato, kung ito ay gold, silver, precious stones, kung ito ay kahoy, masusunog yan. Kung ito ay hay or straw, masusunog lahat yan. Ano ba yung mga hay and straw? Tanging Diyos lang ang nakakaalam ng mga ginagawa ng tao, Kristiyano man o hindi. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Pero importante po na ating mga sarili, na tayo mismo ang mag-examine sa ating mga sarili, na tayo nga ay talagang purong-puro para sa Panginoon, na ginagawa natin ang lahat ng bagay para sa kapurihan ng Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos, dahil mahal natin siya, dahil siya ang Diyos na namatay para sa atin. Napako sa krus ng Kalbaryo, naghirap, lahat-lahat ng danas ng hirap at pasakit, naranasan niya para tayo maligtas lamang. Kaya naman karapat-dapat na siya, ibigay din natin ang buhay natin sa Kanya at siya'y paglingkuran. Ayun, alam ng Panginoon Diyos, ng laman ng mga puso natin, kaya naman kung tayo ay gold, silver, precious stone, alam ng Panginoon yon. Kaya wag tayong maghihinawa sa paggawa ng mabuti, wag tayong mapapagod, wag tayong mawawalan ng gana, madidisappoint, madidepress, pag walang seemingly parang walang fruit, wala tayong nakikitang bunga ng ating pagpapagal, wag po tayong mapapagod. Dahil po, dadating ang judgment day, ang araw na yon na dadaan sa apoy lahat ng mga ginawa natin, makikita natin, ginto pala yung ginawa natin at may reward tayo sa Panginoon. Kaya hindi tayo magagaya ng sinasabi nga dito na many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? Hindi masasabi ng Panginoon sa atin, and then I will declare to them, I never knew you, depart from me, you who practice lawlessness. Kung tayo po ay busilak ang ating pagsisilbi sa Panginoon, imbis na po sasabihin niya, I never knew you, ang sasabihin niya po, good and faithful servant, come and share with me the kingdom.
Ito, pero po para sa ating kaalaman, pag tayo nag-share, para alam lang po natin, ito nga po, and then, ano bang sinasabi ang ibig sabihin ng Panginoon doon na sinasabi niya, I never knew you, depart from me, you practice lawlessness. Ito po ang ibig sabihin ng Panginoon. Jesus is saying, you can't just pick some things that you like, that I said to do and ignore the rest. Hindi po pick and choose ang buhay Kristiyano. Dapat po lahat ng sinabi ng Panginoon ay susundin natin. Dapat sinusunod ng tao lahat ng sinasabi ng Panginoon. Hindi lang yung maganda o masaya o masarap para sa kanya o yung may benefit siya. Makakakuha siya ng reward ng pera, salapi, compensation, kasikatan. Hindi po ganon. No, you practice lawlessness and I don't know you. That's just not the way this works. Kaya importante po na kailangan po lahat ng counsel of God, ang buong Biblia po ay sinasabuhay natin, hindi lang po yung gusto natin, pinipili natin kung ano yung makakaganansya tayo, yun lang po ang gagawin natin, hindi po yun. Hindi lang po sinabi sa Matthew 6:33 na seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi lang po yung hindi lang po ang concentration natin, all these things shall be added unto you. Kung hindi po, umpisa po tayo doon sa seek first the kingdom of God and all His righteousness. Kailangan po yung buong yon. And all these things shall be added unto you. Hindi lang po yung all our needs will be provided for us. Kung hindi po yung susunod po tayo sa righteousness of God, tsaka po yung paghahari niya sa ating buhay. Kasi po yung iba gusto lang po, sumusunod lang po sa Panginoon para po sa ganansyang makukuha nila dahil po sila ay magkakaroon ng financial benefit o kaya po dahil po sila ay sisikat, sila po ay magkakaroon ng pwesto. Minsan po kaya lang po nag-a-attend ng church kasi po yung iba alam nila yung mga employer nila Christian din. Yung pala gusto lang po nilang ma-recognize sila ng kanilang Christian employers, kaya lang po sila nag-church. Hindi naman po talaga buong puso silang talagang tumanggap sa Panginoon. When we come to Jesus, we follow Him. He decides what we do. He decides how we live. He decides how we speak, how we think. Somebody said, wow, we give up our whole life. Tama po. Yes, that's what He did. He gave up. The Lord Jesus gave up everything for us. He wouldn't think His own thoughts. He wouldn't speak His own words. He came and He submitted Himself to Father God so that He could be the sacrifice. He sacrificed everything for us. And then He made us a deal. He said, your life is a life of sin, disconnected from God on your way to hell. But I'll give up my life. I am living eternally with God as God. But I'll become a human being. I'll give up everything in my life. And I'll die with all of your sin if you'll take my life and live my life. Kaya exchange life po, ang buhay ng Panginoon, binigay niya sa atin upang ang buhay natin ay maibigay din natin sa Kanya. See, that's the deal, and a lot of people don't understand it. So when we receive forgiveness, we're also receiving Jesus as our Master, as our Lord, and He's the best Master, by the way. The most loving, the most caring, He provides for us. You know, the Lord is my shepherd. I shall not want, I shall not lack, right? He cares for us. So we're not talking about some mean, cruel master who doesn't care about us. No, we're talking about the most loving one, the one who gave His life for us. If there was anyone who is worthy and would be enjoyable to serve, it would be somebody like our Lord Jesus because He loves us so much. Sabi po sa Revelation 21, verses 7 to 8, He who overcomes shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. But the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake, which burns with fire and brimstone, which is the second death. We're saved by grace. We're not saved by works. That's absolutely true. We cannot earn our salvation. It is completely by grace through faith in the Lord Jesus Christ. However, what we have known is we're saved by grace.
What we have to know is we're saved by grace. Well, what are we saved from? We're saved from sin. We're not saved to sin. No, we're saved from sin. Kaya maliwanag po yun. We're not saved to sin, but we're saved from sin. Some people think we're just saved from consequences. No, we're saved from consequences. Yes, but we're also saved from a life of disobedience and a life of sin. Ayun po. Sabi rin po sa 1 Corinthians 6:9-11, or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And such were some of you, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of God. Kaya naman po malalaman natin na tayo nga ay washed, sanctified, justified dahil po sa biyaya ng Panginoon. Hindi na po tayo nag-e-enjoy sa kasalanan. Katulad noon, meron na pong conviction sa ating mga puso. The Lord is sanctifying us, becoming more like Jesus because He has already saved us from all unrighteousness. Kaya naman po, hindi na po tayo, dati po, tayo po ang humahabol sa kasalanan. Pero ngayon po, ang kasalanan po, pilit pong humahabol sa atin. Pero po, sa biyaya ng Panginoon na pagtatagumpayan natin, kung minsan nga po, tayo matatapilok, kung hindi, pero po, sa biyaya ng Panginoon, tayo po muli ay tumatayo. A righteous man may fall 7 times, but he rises from them all. Sabi nga po ng salita ng Diyos. Kaya po hindi po tayo nanatiling nakasadlak sa kasalanan. Kung hindi po tayo ay tumatayong muli at nagpapasakop sa pangungunan ng Panginoon Diyos. Sabi rin po sa 1 Corinthians 6:20, for you were bought at a price. So Jesus bought us, and this is why He's worthy to be our Lord, our Master, our Ruler, our Honor, one who has in control of our life, one who has the title of honor and respect and reverence sa buhay natin. 2 Corinthians 5:13-15, sabi po doon, for we are beside ourselves, it is for God. If we are in our right mind, it is for you. For sinasabi po ni Apostle Paul ito, for the love of Christ controls us, because we have concluded this, that one has died for all. Ang Panginoong Jesus po namatay para sa lahat. Therefore all have died, and He died for all, that those who live might no longer live for themselves, but for Him who for their sake died and was raised. Ayun naman po, namatay po siya sa atin upang tayo po ay mabuhay naman para sa Kanya. Hindi na po para sa ating sarili, kung hindi po para sa Panginoon Diyos. Matthew 16, verses 24-26, then Jesus told His disciples, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. And for what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what shall a man give in return for his soul? Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Sabi ng 2 Corinthians 13:5, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves, or do you not realize this about yourselves, that Jesus Christ is in you, unless indeed you fail to meet the test. Matthew 25:23, yun nga po, kung tayo po ay nakapasa sa test, ito po ang maririnig natin sa Panginoon. Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of the Lord. Amen. Thank you po. Amen. Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, ito po ang maririnig natin sa Kanya dahil po tayo sumusunod sa Kanya. Tayo po ay nagpapagal, hindi po tayo
Hindi po tayo sumusuko kahit anong hirap, kahit anong pagsubok ang ating nararanasan, kahit gaano po katagal ang paghihintay natin sa ating answered prayer, hindi po tayo tumitigil sa pananampalataya at hindi po tayo patuloy na panghihinaan ng loob dahil po sa biyaya ng Panginoon. Yan na po tayo magtatapos. Salamat po, Panginoon Diyos. Kung sino po ang gustong mag-share ng thoughts o kung ano po ang binigay ng Holy Spirit habang po tayo ay nakikinig doon sa mga verses na binasa ko. Amen. Yun nga po yung meaning nga po nung lordship, or yung Lord nga po is master nga po. So different meaning nga po yun sa God. So God po yung creator nga po, yung creator nga po natin. So kaya nga po tinatawag natin siyang Lord God. So dapat po isabuhay nga po natin yung kapag tinatawag nga po natin siyang Lord means may authority na nga po siya over our lives. So yun nga po, maganda nga po na alam natin yung difference nung meaning nga po ng God at Lord. So yun nga po, Lord is yung may authority na siya over us. Siya na nga po yung magsisilbing master nga po natin. So yun po yung lordship nga po na inaano nga po sa atin ngayong pag-aaral nga po sa atin na kapag po binabanggit nga po natin itong Lord, meaning nagpapasakop nga po tayo sa authority ng ating Panginoon. So yun nga po, yung iba sinasabi lang nila na Lord, ang akala nga lang po nila na meaning is yung creator nga po siya, or yung siya nga po ang ano. Pero yung creator po is yung God po talaga yung ano nun. Kaya difference po siya ng meaning yung Lord tsaka God. Yung different po siya ng meaning. So yun nga po, pag tinawag mo ng Lord si God, meaning is nagpapasakop ka na nga sa kanyang authority. Amen. Kaya po yun nabanggit nga dyan na Lord, Lord, kahit sabihin mo pang Lord, pero hindi mo naman parang, hindi ka nag-submit or hindi mo isinasabuhay yung meaning nung Lord. So yun nga po yung sinasabi ng ating Panginoon na hindi ka niya kilala kasi nga hindi ka naman nagpasakop sa kanya. Dapat kapag tinawag mo na siyang Lord, panindigan mo na talagang magsasubmit ka sa authority ng ating Panginoon. So yun po yung niya. Yun po yung na-impress sa akin na po niya ngayon. Kailangan kapag tinawag mo na siyang Lord, mag-submit ka sa authority niya talaga, na isabuhay mo talaga yung kung ano yung will niya, yun na yung sinasabuhay po natin. So yun po. Amen. Thank you, Pastor Jay, sa yung sharing. Maganda po. Hallelujah. No one can serve two masters. Either hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. So naano po sa akin yan na sa atin ngayon, wala namang problema kung binibless tayo ng Panginoon, pero dapat tayo yung may control sa money, hindi yung money ang may control sa atin. Yes. Ang po is, kasi yun namang blessings, galing yan sa Panginoon eh. That maging maano tayong steward ng kanyang mga pinagkaloob sa atin. Hindi dapat po tayo yung parang yung actually hindi na naman money yung minsan ginudiyos ng tao eh. Yan, fame. Kung ano po yung isang bagay mataas ang Panginoon sa buhay, ay mas mataas yung bagay na yon kaysa sa Panginoon sa buhay natin. Yung priority natin. Ano ba yung priority natin? Minsan yung may pagkakataon na yung time natin, di ba?
Actually, yun na yung ano ngayon eh. Yun yung nakikita natin ngayon na yung time natin dahil sobrang busy na ng tao. Actually, hindi lang sa trabaho, pero kasi may social media. Parang maraming masyadong distractions. I myself, guilty rin ako dyan. So, yun talaga yung kailangan i-work sa na minsan naaliw ako pag nanonood ng TV. Gabi na pala. Tapos, minsan yung prayer time namin, parang inaantok na ako kapag yung mas short na yung panalangin mo kasi napagod ka na sa buong araw dahil nga marami kang ginawa tapos sa 24 hours wala tayong time sa Panginoon, di ba? Dapat sabi nga meditate yung word ng Lord day and night, di ba po? So nga po yun na hindi lang po yung money ang kalaban na ngayon ng ating ni Lord. 'Di ba? Pati yung media, mga kaibigan, maraming mga distractions. So ayun ho, kung talagang ang Lord ang master natin, kailangan alam natin kung ano yung gusto ng ating master at yung po dapat ang ating susundin at hindi yung flesh natin yung masusunod. Kasi yung sinasabi ni JR, follow-up sinabi niya yung God. Si Lord naman, si God, hindi naman nababawasan ang pagka-Diyos niya kung hindi natin siya Lord. Actually, God na siya eh. Kahit hindi mo siya Lord, God siya. Pero yung pagiging Lord niya sa buhay natin, iba po yun. Dapat tayo yung magpapasakop sa Kanya. So, ayun po. Praise God. Ay, Uncle Lito. Ito, nakauwi ka ng ligtas. Praise the Lord. Double kasi Oo naman. Ligtas kayong preno. Di ba? Man kang mahigit na hindi natin alam may problema pa sa preno. Amen. The Lord. Sino? Pasensya na hindi ko makita lahat parang may gustong sabihin. Sino? Si Auntie Helen yata may sinasabi, hindi nakamute po kayo. Wala akong sinasabi. Wala po. Medyo matakot. Ha? Thank you, Lord. Thank you, Lord. May request siya, Sabi doon ni Lord, did you not prophesy in your name? Did you not do this? Did you not do that? But sabi ni Lord, I do not know you. I do not know you. You who practice lawlessness. I was wondering yung mga ibang kung alam nila yun. Kasi pagka may ginagawa kang hindi tama as a Christian, pag nakikinig ka ng kaya nagbabasa ka ng Bible, it will come up to you kung ano yung ginagawa mo. Baka ini-ignore lang nila yung sinasabi ni Lord sa pagka-nimpress sa kanila ng Holy Spirit. Pag nagbabasa ka ng Bible, makukuha mo may encounter mo yun sa Bible. Kung ano yung, tapos, ginagawa ko ito. Ba't kaya hindi yun? Minsan kasi hindi natin alam out of ignorance or maybe lack of wisdom or lack of knowledge. Minsan kakagawa tayo ng hindi tama. Kala natin okay lang yun sa Lord. Hindi pala pwede yun. Kala natin lusot na tayo sa mga ginagawa natin. Pero yun pala, meron ka pang gumagawa, okay ka na, marami ka na, pero meron ka pa rin palang kung i-examine mo lang yung sarili mo. Harsh motive. Yung motive. Hindi, saka yung pag in-examine mo yung sarili mo, at saka merong instances na bibring out sa Lord yung yung bagay na yun. Pagka in-ignore mo yun, yun ang sinasabi siguro niya na you practice iniquities. I don't know
don't know you. Sabi niya, I never knew you. Yung, katulad ng mga call sa Philippines, hindi na ako mababanggit ng ano. Sabihin nila, kala nila tama yung ginagawa nila, di ba? Actually, sasabihin nila, Lord, I prophesy in your name. I do this in your name. I do that in your name. Pero all alone, alam nila na tama sila. Yun siguro sinasabi din sa kung na yun, I never knew you, sabi ni Lord. Nga pong Wala natin tama yung ginagawa natin, hindi wala. nga po ang nakakatakot na ano. Mga big time na dyan sa ano. Maraming big time na ano, di ba? Mga pastors. But we're not supposed to. Sa Philippines, may malalaking ministry pa. May mga sarili pa silang mga TV station. Yun. Kaya nga po sabi, sino pa, may isang pastor po na nagsabi magkakagulatan daw po pagdating sa langit. Kasi yung mga sikat na mga personality sa TV na papanood natin, hindi natin makikita, baka hindi daw po natin makita doon. Tapos yung mga hindi mga kilala, yung pala nasa langit, yung akala natin na ano, tapos pero ang pinaka nakakagulat daw po, pag siya yung nakita niya sa langit, sarili niya. Sobrang humble niya po dahil sa biyaya ng Panginoon. Talagang na-qualify siya na nandun siya sa langit. Yun naman po ang sinabi niyang istorya. Hindi ko ma-deliver ng mabuti. Pero nung ako po, narinig ko po yung testimony niya na ganun, talagang oo nga. Talagang mas magugulat nga rin po ako dahil sa dami ng kasalanan ko, pero sa biyaya ng Panginoon, nandun ako sa langit. Yung isang doon, yung ang gino-glorify nila is yung mga sarili nila, hindi ang nag-glorify is ang ating Panginoon. So parang yung sarili lang nila yung itinataas nila, hindi ang ating Panginoon. So parang isa rin po yun na dahilan kung bakit hindi sila yung sinasabi nga rin po rito na I never knew you, kasi nga po ang tinataas nila yung kanilang mga sarili at hindi ang ating Panginoon. Yun ang masaklap. Ang religion kasi dito lalo na sa Philippines, ewan ko dyan sa US dito kasi tax free ang religion magandang business. Sa US ba, tax free na mga religion? Opo. Mga organization ng pan? Opo. Yeah. Opo. Tax free rin. Tax free. Tapos pwede pang i-claim sa income tax mo yung mga dinonate mo sa ministry. Pati tithes po pwede ma-claim sa income tax. Pwede pala yun. Mas dito sa Canada Basta itemize mo yung mo. Kaya may resibo po every end of the year, may resibo yung galing sa church. Kano yung tithes mo o naibigay mo. Pwede mo i-claim sa income tax. Bakit hindi ba dyan tax free sa Philippines? Tax free. Tax free din sa Philippines, kaya lang nadadaya kasi nila doon ang mga taxes. Dito sa Amerika, mahirap kang magdaya sa taxes, mahuhuli ka. Focus sa Pilipinas. Yeah. So, Ayan, balik. Dito? Pwede mag-ano sa... nakahabol po si Mime. Nakamute ka yata. May sinasabi ka ba? Nakamute ka. Hindi ka namin marinig, Me. Nakamute ka Ayan na, okay na. Yep. Tinig na ako. Bakit ang ulo ko nang kakakonect? Hindi ako makakonect. Kanina ako connect. Di ba? Nakahabol din konti. Oo. Yun, sabihin ko lang, yun, sa eskwelahan nila, Gabi, dahil mga madre ang nagpapatakbo. Alam ko, tax-free sila
Kaya nga sabi, ang mahal-mahal ang tuition fees na sa saints ko. Yung mga private school dito, may exclusive school. Basta ang mga madre ang nagpapatakbo. Tax-free daw yun. Yun ang sabi naman. Ewan ko lang kung ano, totoo. Oo. Tax-free nga. All the churches, Lahat ng religious lahat na religious organization. Ano na, may mga tinutulungan, may mga orphanage daw sila, ganun, mga sinasabi. Si Mime. We love you with all our whole heart and soul. Amen. 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 Thank you, Lord. Tama po yung punto ni Auntie Helen. Mas lagay yung mind and soul. Amen. Tama po yun. Thank you. We love you, Lord, with our whole heart and soul. Po. We know that we cannot live alone. We need you here, Lord. We want to live, Lord, with your caring love. Amen. Kung wala po ang Diyos, talagang ano po, kailangan po tayo. Amen. Meron pa po bang gusto mag-share? Thank you sa sinshare ni Uncle Lito. Uncle Lito, ay kumakain. Thank you sa sinshare mo tungkol sa Pilipinas. Baka may gusto ka pang idagdag tungkol sa Lordship of the Lord Jesus. Karamihan kasi ng kwan, yung sinasabi ng mga Oscar. Kasi masyadong mabigat ang nakaatang na responsibilidad sa mga pastor, mga kwan. Kasi ang inaakay mo, pag mali yung turo mo, hindi na ikaw maliligaw eh. Pati yung mga inaakay mo. Naku, mas malaking parusa. Kagaya ni Kwan, yung si Pastor Kibuloy. Eh, all sila ni Jesus Christ eh. Pareha silang anak niyang Diyos eh. Ang dami niyang milyon yung naakay niya. Eh, siya raw ang Jesus Christ eh. Oh, wow. Ano yun? Yun ang mabigat na Kwan. Hindi lang yung kaluluwa niyang ang sinira niya, pati yung milyon na miyembro niya sa Davao. Mm-hmm. Kaya nga, test the spirit eh. Every spirit eh. It's God. And check your faith. Sabi niya, ito yun na yata yung sabi, check your faith. Because it might be your faith to yourself or to others, not to God. Not to our Lord. We should try our best na kagaya ni King David. Kaya siya tinawag na God after God after his own heart. Kasi anytime na may mangyayari sa buhay niya or magdidesisyon siya, he goes first to God. Ang faith niya talaga, it's always to God, to present to the Lord. Amen. And we should all try our best to, to have our faith in every areas of our life to God, to our Lord Jesus Christ, not to anybody else. Kasi baka yung faith nga natin, our faith is not into, Jesus Christ as our Lord and Savior. Not ang faith natin sa sarili natin or sa iba. Kahit sa pastor, people can idolize the pastors. Yeah. So we have to be really careful and to check our faith. Where is our faith? Is it really in the Lord Jesus Christ? So, saka yung iba nga, dahil meron silang mga title, maraming
nakadugtong na title sa kanilang pangalan eh. Akala mo, ano na sila? Sila na yung master. Master of all. Hindi na nila ina-acknowledge na they got all those, success because, because it all came from our Creator. Some people idolize more the creation, not the Creator. So, nakakalimot na sila. Saka lang sila pupunta pagka may kailangan, But we should always be like, yan nga, like King David, we should always go to God, not to anybody else or, not to our faith. Si Satan kasi kaya niya i-counterfeit yung mga miracles eh. Yeah. Kagaya yung si Moses dati, nung pinan niya yung baston niya, ginawa niyang ahas, naging ahas eh. Kayang gawin din ng mga ng mga priest nung magician. Yung priest nung pero kaya nga lalo na sa Philippines karaming mga spiritista ba yun? Yung nung high school elementary ako, may sikat nun yung Alex Orbito eh. Magaling manggamot ng nagtuturo rin ng Biblia eh. Nagagamot din yung mga sakit ng tao eh. I-counterfeit miracle sa mga yun, healing. Faith healer. Maraming mga gamot eh. Eh, maski yung mga taga-Africa, may mga witch doctor sila eh. Mga doktor kwak-kwak eh. Hindi na. Maraming counterfeit miracles. Kaya importante talaga si Lord ang sumasakop sa atin. Namamahala ng buhay natin, hindi na tayo. Para hindi tayo maligaw. Yung salita niya ang ating gabay sa ating buhay. At pamantayan kung ano ba ang kalooban ng Diyos. Yung iba gusto financial gain lang kaya ginagamit pangalan ng Panginoon. Wrong motive. Kaya yun, I never knew you pagdating ng araw. Amen. Meron pa po bang gusto mag-share? Kung wala na po, tatapusin na po natin sa panalangin. Father, thank you Lord. Thank you Lord sa assurance na binibigay mo sa iyong mga anak na sumusunod sa iyo ng tapat ng 100% Lord God na Panginoon, in that day, Lord God, the day of judgment, Lord God, Panginoon, lahat po kami, Panginoon, na sumusunod ng buong puso sa iyo, buong isip, buong kaluluwa. Panginoon, ng puro ang motibo, Lord God, na hinahanap ka ng buong puso, Panginoon, nais kang paglingkuran ng buong buo, Panginoon, hindi po dahil sa mayroong kaming ganansya, Panginoon, kundi po dahil mahal ka namin, dahil na gusto namin ibalik sa iyo ang buhay namin dahil binigay niyo rin po ang buhay ninyo para sa amin, Panginoon. Alam po namin na sa araw na yon, Panginoon, pinangako mo, nasasabihin mo sa amin, well done and good and faithful servant. You have been faithful over few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Thank you, Lord. Ito po ang maririnig namin sa iyong mga labi pagdating ng araw na iyon, Panginoon, sapagkat po kami naging tapat sa inyo, Panginoon, maski po paminsan-minsan kami nadadapa o nadudupilas. Alam po namin na batid mo ang lahat ng bagay. Hindi po kami nananatili sa kasalanan dahil nag-enjoy kami sa kasalanan, kundi po dahil po, Panginoon, kami ay nagkamali lamang po, Panginoon. Salamat po sa iyong mayamang grasya at awa, Panginoon. Patuloy
binabago, Panginoon, mas lalo pa po kaming nagiging kawangis ng aming Panginoong Hesus, O Diyos amang sumasalangit. Salamat po, Panginoon. Yes, Lord. Glory to glory, you are changing us, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And you are able to cleanse us from all our mistakes, Lord God. Spirit, soul, and body, mind, Lord God, na hindi po naging katanggap-tanggap sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pinangako mo na kung kami mangungumpisal, Panginoon, if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness, Lord. Panginoon, na hindi na po kami ang humahabol sa kasalanan, kundi po, Panginoon, ang banal mong Espiritu nagpapalakas sa amin upang kami ang tumakbo na sa kasalanan, hindi na po kami nag-enjoy sa kasalanan. Salamat po sa iyong banal na Espiritu, sa iyong kalakasan, sa kapangyarihan mo na patuloy kaming binabago, Lord God, na the resurrection power of the Lord Jesus is able to strengthen us sa lahat ng trials and temptations, Lord God, na dumadaan sa aming mga buhay. Mapagtagumpayan po namin ang mga ito, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa kasiguruhan, Panginoon, na you who have begun a good work in us is faithful to complete it, Lord God, until the day that you come back, Lord God, again, Lord. At sa mga kamag-anak po namin, Panginoon, na kailangan din po makakilala sa iyo, na buong puso rin po na kayo ay tanggapin sa kanila bilang kanilang Panginoon at sariling tagapagligtas, Panginoon. Kayo po ang magturo sa amin sino po nang dapat naming kausapin o i-connecta, Lord God. Kayo pong magbubukas ng mga pintuan upang po kami ay makakonekta sa kanila, Panginoon Diyos, upang sila rin po, Panginoon, ay magpasakop sa iyo, Panginoon. Kasama namin, Panginoon, na makarinig din po na sila rin po ay faithful servant, Lord God, ninyo pagdating na araw, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng bagay. Kayo po ang mabigyan ng papuri, pasasalamat, pagsamba, Panginoon, sa aming pagpapatuloy. Panginoon, patuloy po kami nagpapasakop sa iyong paghahari sa aming mga buhay. Salamat po muli. Ang plano mo sa amin ay bigyan kami ng magandang bukas, Panginoon, mabuting buhay, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus, itong aming pagpupuri at pagsasusumamo. Lahat ay magsabi na amen and amen. 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 God, thank you, Lord. Tutuloy na po tayo sa ating communion. Kung meron na po tayong communion elements. Yeah, praise you. Praise you, Lord. Thank you, Lord. Auntie Helen, magko-communion po tayo. Kung meron po kayong tinapay at inumin. Oo, meron na, teka. Ito na. Ayun na namang tigkamang tinapay. Ayan na, yun. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Auntie Lulo, may gusto po ba kayong exhortation bago po tayo pangunahan ni Auntie Julie? Alright. Basahin ko lang, paalala sa ating lahat, yung sinasabi sa Isaiah 53, 3-5, bago tayo mag-communion. Yes, Lord. Yeah. Sinasabi dito, basahin ko nga sa Tagalog. Hinamak siya, si Jesus, ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binabaliwala natin siya na parang walang kabuluhan yung kanyang ginawa, kanyang dinanas sa cross. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan, tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas ng kanyang tinanggap. So yun ang nangyari sa kanya nung what he did on the cross. Kasi when we take communion, nire-remind tayo, of what happened on the cross. Jesus did that
once and for all for our salvation. Yun ang kanyang mga dinanas. Okay. Juliet, that's it. Yeah. Si Sweetie, meron siyang tinapay at saka juice. Sweetie. Andiyan ba si Sweetie? Meron po. Oh, kamusta ka na, Sweetie? Hindi namin nasisilayan ng mukha mo. Namimiss ka na namin. Bigyan na din po nandiyan sa likod. Amen. Yun. Ayan, communion tayo. Yeah, kasi we are all worthy to take communion. Diba? Yung tinanggap natin si Jesus Christ into our heart as our Lord and Savior. Naging anak tayong lahat ng Diyos. Amen. Natin si Jesus Christ into our hearts. Okay, so kuhanin na nyo yung inyong kahit na anong juice, kahit na water. Yeah, it's okay. Symbol lang naman eh. Yeah. Ganda ng blouse ni Manang Helen ah. Sabi ko Talaga. Oh, ayan. Matagal na itong mga blouse na ito. Ilang taon nang nakalipas. Nagagamitin mo na. Hindi tinatago. Pagpapasko nga, red na ako, nag-red. Yeah, okay, that's good. Maganda lang yung yung damit mo dahil kumakanta ka daw. Maganda raw ang kanta mo kanina. Namin narinig. Na ang Pasko ay pag-ibig. Okay. Sige. sariling composition po niya yun kanina. Oo. Composer ba? Ephesians 5:19 po, singing melody to the Lord from the heart. That's good. Amen. Sorry, Auntie, na-interrupt ka. Hindi na. Si Manang Oscar, marisaglit. Ayan na. Okay. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa mga natutunan naman namin, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, Lord, sa patuloy, Lord, na pagtatanim sa aming mga puso na iyong mga salita upang patuloy, Lord, na kami ay matuto at patuloy kaming maging matibay, Lord, sa iyong Panginoon upang patuloy, Lord, na masunod namin, Panginoon, na iyong kalooban. Tunay, Panginoon, na kayo na, Lord, ang talagang dapat, Panginoon, na mamuhay sa masunod, Panginoon, hindi na ang aming sarili, Panginoon. Yun ang kalooban niyo sa bawat isa sa amin, Panginoon. At Lord, ang aming pagsunod sa iyo, Panginoon, ay hindi namin ikapapahamak, Panginoon, bagus, Lord, siyang magbibigay sa amin ng kapayapaan at kaayusan ng aming mga buhay. Isa ikabubuti ng aming mga buhay. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Father. Hallelujah. Thank you, Lord. Atin pong hawakan ang tinapay na simbolo ng katawan ni Jesus na siyang nang dahil sa kanyang mga latay at sugat, tayo pinagaling niya sa lahat ng ating mga sakit at karamdaman. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Atin pong kainin ng tinapay na simbolo ng katawan ni Jesus. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Yung pong inumin ang Diyos na simbolo ng dugo ni Jesus na siyang naglinis at nagpatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Thank you.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. By the stripes of Jesus, we are healed. Thank you, Lord. Praise Lord, sa kagalingan, Lord God, kaligtasan, spirit, soul, and body, Lord God, financial, lahat ng areas na aming mabuhay. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Glorify your name sa buhay namin, O Diyos. Thank you, Lord. At bago po tayo maghiwalay, kung pwede hilingan po si Auntie Lulu na mag-closing prayer po. Closing prayer. Okay. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise your holy name, O Lord. Yes, Thank Lord. you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. We love you, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you that you love us first before we love you. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your love. Your Yes, love Lord. that conquers a multitude of sins. Yes, And Lord. just praise you and thank you, dear Lord God, for this opportunity again that you have given us to be with our family and friends, Lord. Thank you, dear Lord God, that you are glorified in our house church all the time. Yes, You Lord. are our special guest all the time, oh God. Lord. You are the head of our house church. Yes, Just Lord. praise you and thank you, Lord, for all the blessings, for all the good reports, all the answered prayers that we Yes, have. Lord. Thank Thank you, you, dear Lord. Lord God, that you are our great provider. Yes, Lord. And thank you, Lord, for all the healings that we are having Father. because you are our Lord. great physician. Yes, Hallelujah. Yes, Lord. Lord. Lord, thank you, Lord, that your miracle healing power is taking place in the eyes of Jingjing, oh God. Yes, Hallelujah. Lord. Thank you, Thank you, Lord. Jesus. Thank Praise your holy name, oh God. Thank you, Lord, that you are our great physician. Yes, Lord. Hallelujah. you, And Father. thank you, dear Lord God, that Yeah. we can receive it by faith, and we thank you in advance for the promotion that Len will have because of the Yes, new Lord. project that was Thank you, given Father. to Yes, her. Thank you, dear Lord God, for all the favors that she has with you and men. Hallelujah. Yes, Lord. Lord. Praise your holy name, O God. And thank you, dear Lord God, for Manang Helen. Yes, She's now a Lord. composer. Yes, Yes, Lord. A Lord. singer. She's now Yes, an Lord. artist for your glory. Yes, Hallelujah. Lord. Lord. Hallelujah. Glory Praise to your holy God. name, oh God. Glory to you, Lord. To Thank you, you, Father. age doesn't matter. Yes, Hallelujah. Lord. Thank you, Lord, Hallelujah. for the supernatural strength that you're giving her and for the wisdom, knowledge, and understanding. In spite of her age, oh Lord, she's more alert and more Hallelujah. she's brighter than before. Hallelujah. Amen. Because Yes, of you, oh Lord. God. Thank Lord. you, Jesus. Hallelujah. And thank you, dear Lord God, that for all Hallelujah. the blessings that you have given to us. And thank you, Lord, that you will use us all to be conduit for the what's this progress or for your kingdom, Lord. Yes, Lord. Yes, Thank you, Lord Lord. Jesus. And we just praise you and thank you, Lord, that you will open doors for us to share the good news, oh God, that you will give us Lord. all the boldness and freedom of utterance to share the good news to anybody, or everybody that we meet, oh God. Because it's you, Lord, that they will see in us, not us, oh God. Yes, Lord. Thank you, Jesus. And we just praise you and thank you, Lord, that next week we will have more good news, more praise report because Hallelujah. of your Yes, Yes, Lord. Lord. supernatural Hallelujah. power, oh Amen. God. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, that only good things will happen to us, Lord. And Yes, Father. again, we just praise you and thank you that Junjun will come back again, Lord, and all those family members of us that have Yes, attended. Lord. Thank you, Yes, dear Father. Lord God, that you will
Melt their stony heart. Hallelujah. To you, nothing is impossible, oh God. Yes, Lord. And thank you, Lord, that Ruby Rose will come back. Yes, Lily, Vincent, and Joanne, Lord, open their schedule so they will be able to attend our house church, oh Yes, God. Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, that all of us and all our family members that have attended will come back, oh God. Thank you, Father God, that that you have answered our corporate prayers. Thank you that your answer to our prayers always are yes and amen for your glory. Thank And you, again, Lord. thank you that we will be all meeting again next week. But Yes, Lord. help us with your Holy Spirit, Lord, to be with you all every day, every moment of our lives, oh God. That you are really our master, our savior, our lordship, Lord, our Lord, our savior. Thank you, Jesus. Hallelujah. And thank you, Lord, that Nestor will be able to attend next week, because this Friday was open for him, right? Oh, for all of us. So we will be all be able to open our schedule, or we will be meeting. There will be more of us that will meet together, Lord, if it's Friday. So we just praise you and thank you, Lord, that our relatives will come back and their schedule will be opened by you, oh God, and you will send them back to our house church. Thank you that only good things will happen to all of us. And oh Lord, we have so many things to thank you. So we just praise you and thank you that you are our Abba Father, our Daddy, the giver of everything to us. And we thank you, we love you, we give you all the glory, adoration, and thanksgiving in Jesus' mighty and powerful name. Amen.